Over the weekend, naglabas ang PCIJ. Yun naman ang PCIJ, lagi naglalabas sa mga investigative work nila. Yes. No? Sa dulo talaga ang ano, no. Kami bibigyan ka ng detalye, bibigyan ka halimbawa ng topic. So, media talaga kakalkal diyan eh. No? Yes, yes. Hindi magagawa ng mga content creators lang yan eh. Oo. Kailangan talaga media gumawa. Sorry, pinupush ko na to kasi talaga mahirap ang ginawa ng PCIJ. Oo. No, kaya for use yan ng lahat ng media, no. Yung PCIJ labas po ng mga nakita nilang nakakapagkunot ng mga noo natin doon sa flood control data. Ano yan? No? Sa kanila pong pag-aanalisa at pagdidig deeper doon sa kanila pong mga data na nakita o binigay sa kanila na ang una, ang flood control projects fund extravagant lifestyle. So talagang Extravagant ba yung kulinan? yung mga pondo para sa flood control proven po base sa kanilang pag-aanalisa na yung mga lifestyle na extravagant po or na yung bonggang lifestyle ng ilan po lalo na ng mga kontratista at mga lawmaker ay posible. Diba? Tapos ito sa kanila po to ha. It pays to be the House Appropriations Committee Chair. Ay? Sabi niya. Oh. Tapos, many lawmakers own or are linked to contracting firms. May connection sila sa mga contractors. Tapos, kahit bad contractor, pwede makakuha ng good contract. Good Grabe. meaning profitable contract. Kahit bad record ka. Basta. Yes. Oo. At ito pa ha, hello sa mga taga Mindanao. Na-discover doon. May namin papaliwanag sa inyo to ha, ng mas masusi kasi nandiyan na yung guest namin na next eh. Oo. Yung flood-prone area sa may Mindanao, yun pa ang pinakakonting nakukuhang pondo. Ayun na nga. So parang hindi equitable Oo. yung distribution ng pondo. Galing po yan sa PCIJ ha. PCIJ yan. Philippine Nasa Center for site- Investigative Journalism. Nasa site po nila yan. Talagang deep dive yan sa mga data na nakuha po nila. Mamaya papatuloy natin kung ano pa yung findings ng PCIJ. Hindi ko pa sinasabi mga halagang involved ha. Nakita ko nga eh. Baka ma-amaze tayo. ang ending Manlaki na trillion naman yung eh. mata natin. Sisiguraduhin ko po na siguro mga 1 linggong rom-com ang papanoorin nyo para mabanlawan yung pagkainis ninyo, ha mga kapatid. So ito po yung mga findings mo ng Philippine Center for Investigative Journalism. Tama ba? Yes. Yun, PCIJ. Parang siyempre, umaasa tayo dyan madalas ng mga deep dive po sa mga issue. O para lang talagang, hindi naman sa gusto kong mawalan kayo ng gana sa pagkain nyo ngayong gabi. Pero kainin nyo po yung dinner nyo na masarap dahil you deserve it dahil pinagpaguran nyo po yan. Oo. Ha? Yung iba po nagpapakasasa, hindi nila deserve. No? At kayo, deserve Sila nga nyo masaya, yan. hindi nila deserve. Okay. So ito po ha. Basta lima yung 5 points na valid yung nakalkal ng PCIJ. Pero ito yung mga highlights po. So yung study nila, so far I think they're going back to at least 3 administrations. Pero yung paunang pinalabas sila is from 2022 to 2025, itong past 3 years. Okay. Ito pa lang pong past 3 years. Isipin nyo talagang paborito ng mga tao na gumawa ng flood control project kahit binabaha tayo talaga lagi. 545 billion ang nagagas sa past 3 years para sa mga flood control projects na almost 10,000 flood control projects. Ganun karami. Pero nadaman nyo pa? Wala. Ay, parang lalo pa nga bumabaha umaangal eh. nga. Baka mapakita yung video. Umaangal nga tayo dahil na-shock ka nung weekend. Nakakaloka ang nangyari sa Quezon City. Oo. Hindi ba pinasok ng baha yung Ateneo de Manila? Oo. 'Di ba? Tapos diyan sa may Mother Ignacia, may mga videos na nakapost sa social media na hanggang leeg. Grabe, ang yung lala. baha, Mother Ignacia ito ha. Tapos merong mga establishments na makikita na yung baha pumapasok doon sa loob ng parking lot parang falls. Ito, anong area ito ng Quezon City? Yung pinapakita natin sa gasoline station. Araneta. Oh, tingnan mo hanggang bewang yung baha. Actually, nagulat ako nung makita ko itong mga bahang ito sa Quezon City kasi pauwi ako niyan sa bahay namin sa Marikina.
wala namang baha sa amin Tsaka sa Marikina. dito sa Mandaluyong, hindi masyado. Dito sa Mandaluyong, wala rin. Bagamat umuulan. So gulat na gulat ako dyan sa nangyari sa Quezon City dahil ilang kotse rin yung lubog. Abot hanggang bubong ng kotse yung baha. Nangyari. Hindi, Chiki, there's a scientific explanation kung bakit yung karamihan ng ulan ay dyan bumagsak sa QC. Okay. Mamaya, kapag Oh. nakausap natin ng Pag-asa, papa-explain natin yan. Pero point is, nangyayari naman talaga yan na minsan ang concentration ay sa South Sa lang, isang lugar lang. sa Quezon City, o minsan sa Bulacan lang po. So, handa ba yung mga lugar na yon kung sakaling umulan ng marami? Oo. At kung umulan ng marami, handa ba ang mga lugar na yon dahil sila ay pinondohan ng flood control. Ayun na nga. Pero walay. Eh di ba sabi ni Mayor Joy, dalawa lang pala yung may permit dun sa more than 200 ba? Yung sabi niya nung last week? Correct. 200 na flood control? Saka yung Metro Manila, hindi priority, di ba? Dun sa mga binigyan ng budget Ayan, for Mother- flood control Mother project. Ignacia. Medyo sanay na ito, ako na Mother Ignacia. sa ABS-CBN area. Bumabaha talaga yung some portion. So, alam mo na dapat sa exit route mo kung biglang bumaha doon sa malapit. Pero anyway, mga kapatid. So, doon sa PCI, mabalik tayo doon sa PCIJ. Pinakita lang namin ang epekto po kapag hindi maganda ang flood control. Ganyan po. Dahil expected naman natin talaga umuulan sa ganito mga petsa. Oo naman. Diba? Oo. So ito ngayon, isa pa doon sa 5 revelation mula doon sa PCIJ report. Yung partial list kasi nga past 3 years pa lang naman eh. They're doing some some other investigative work sa mga years prior to the Marcos administration. So partial list of lawmakers with ties to contractors. Ay. Parang isang dosena po yata ito ng mga kongresista at mga senador na connected po o kaya ay parang pwede mo i-connect doon sa kasi ipoprove pa yun eh. Oo. Kung ano yung Ayun. ano nila. Pero pinangalanan nila. Pero pinangalanan Ayun na yung po mga nila pangalan. yan. Kita nyo naman sa screen yun, no? So, syempre, alam nyo naman na nagalit na po dyan at nagpaliwanag na si Senate President Chis Escudero, si Senator Joel Villanueva na nandun kanina sa hearing. At kanina, hindi siya nakapagtanong masyado. Si Senator Bongo kasi nag-speech siya. Pero ang paliwanag lang niya ay wala siyang koneksyon doon sa pamilya niya na merong na kontratista. I see. Father daw niya yun. Ay. Pero syempre, marami sa mga netizen yung medyo, napahumpo, So marami po yan, hindi lang po mga hindi lang mga senador yung titinan baka may link po doon sa mga kontrata. May congressman din. Yung mga congressman din. Mapapahum ka talaga kung father mo. Kasi di ba usually pag nag-a-apply ka sa isang kumpanya, for example, Yes. tatanungin ka, di ba? Meron ka ba mga relatives dito? Ay, lagi. Yung mga ganong connection eh. Hindi, kahit sa mga Oo. kapag ka nag-visa ka, di ba? Oo, mga Meron ka bang ganun. kamag-anak sa Yan. Amerika bago ka? Oo. Tatanungin ka ganun talaga. Kasi syempre, pag kamag-anak, ibang usapan po yun. Yeah. Pero ito Naku. batay sa PCIJ report. PCIJ po ito of course, tinutuloy pa nila yung kanilang investigative work kung ano ba talaga yung naging gampanin nila at koneksyon dun sa mga kontratista. Tapos sige, bibilisan ko na po yun daw pong bad contractors can also get good contracts, meaning kahit na hindi masyadong maganda yung naging Record trabaho mo, or oo. record, nabibigyan pa din ng malalaki ng mga kontrata sa gobyerno. At nilista po ng PCIJ. Hanapin nyo na lang kasi baka ito yung nagpunta sa mga probinsya at mga lugar ninyo. Basta naglista sila ng mga bad contractors pero nabigyan pa din. Oh. Diba? Kapag bad contractor, meaning meron May silang ghost. palya. Ayun. May Oo, ghost may ghost or project. may palya, O yes. kaya pumalya, meaning nasira agad. Diba? Tapos yun na nga po, yung pinakahuli ay yung mga Mindanao provinces po ay nakakuha ng napakaliit na mga pondo lang for flood control. Maski naman doon, pag umulan, Bumabaha na din. rin. So, yan po nasa po yan? Nasa PCIJ.org. May website sila, at saka meron din silang Facebook group. Tapos po yan, madaling maintindihan kasi gumawa sila ng infographics about it. So, thank you PCIJ for doing this work. Dahil pag minsan tayo sa mainstream media,
ang dami natin kino-cover araw-araw. So, minsan hindi ka na makapag-deep dive. Pero at least merong PCIG. Yes. Oo. And again, ongoing pa po ang investigation, so nothing is final. Yes, yes. Hindi ba? Ito yung hinahanap ni PBBM, investigative journalism. Yes. Of course, sabihin ko na po, na-ere na po namin ang denial po ni Senate President Jesus Escudero, pati po ni Senator Villanueva. Kanina, inere namin sa live kung ano yung explanation ni Senator Bongo. Yung iba po sa listahan, we're open to accommodate your explanation. Oo, para marinig din po namin yung inyong paliwanag, lalo na ongoing yung investigation. Tapos may itatayo pa, may hinihintay pa tayo na executive order from Malacanang dahil mag-establish nga po ng independent commission ang Malacanang para parang third party Yes. na mag-i-investigate dito sa sinasabing anomaly sa flood control projects. Sinabi yan ni PBBM kasabay nung pagtanggap ng resignation kay Manuel Bunuan bilang DPWH May nag-taking daw Secretary. kanina.